faith hanggang doon lamang, sa baba, yun nga ang lalabas sa bibig mo. Pero kung ang faith mo nakaabot na sa pinaka-mataas, na kahit anong mangyari, ngingiti ka lang. Ha? Bakit? Wala nang halaga sa iyo mga bagay-bagay. Iisa na lang ang mahalaga sa iyo, ang paglingkuran ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Paano ngayon yun? Kung ikaw ay nasa kasalanan ngayon sa mga oras na ito, kausapin mo ang Diyos. Masinsinan. Panginoon, alam mo ang puso ko, nakilala na kita. At gusto ko nang ituwid ito. Pakialalayan ako, Panginoon. Ang hirap. Ha? Sabi mo sa Diyos, pakialalayan ako, Panginoon, hindi ko kaya. Mag-umpisa na wala yung mga nakasanayan ko. Ha? Gagawin ng Diyos yan, tutulungan ka. Bibigyan ka ng taga-alalay sa'yo. Ha? Alam ng Diyos yan, di mo pa sinasabi, alam ng Diyos yan. Ang kailangan lamang kausapin mo ang Diyos. Kasi kapag kinakausap mo ang Diyos, ilalagay mo sa taas ang Diyos at ikaw ay nasa baba. Yun yun. Malinaw? Kapag kinakausap mo ang Diyos ang tinitingala mo, nasa baba ka. Tinitingnan ka ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Mahirap sa umpisa. Dinaanan ko rin yung faith na yan. Pero nandito na ako eh. Ha? Walang mahirap sa Diyos. Pero si Jesus ay napako sa krus. Yun ay tagumpay natin. Hoy, tumising na tayo. Tagumpay natin! Ang pagkakapako ni Jesus sa krus. Walang mahirap. Ang bawat laban ng mga Kristiyano ay tagumpay. Kaya, laban, huwag uurong. Sumulong tayo kasama ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Mamatay ka. Basta alam mo, oy, pinatawad ako ng Diyos. Paano mo malalaman na pinatawad ka ng Diyos? Peace of mind. Ha? Praise the Lord! Amen! Peace of mind. Kahit wala ka, peaceful ka. Kahit gutom ka, kumakalam. Naghahalo na yung hangin at lamig kasi mura mo kasi walang laman. Ha? Sasabihin mo lamang, kayang-kayang pakainin ng Diyos yung mga bituka mo. Praise the Lord! Amen! Kaya huwag natin pangungunahan ng Diyos. Wala ka makaya, magnanakaw ka, pangunguna sa Diyos yan. Ang gawa, kasalanan, pinapangunahan natin ng Diyos. Panginoon, wala akong pambasa, pray ka, magdamag, huwag ka matulog. Panginoon, papasok ako bukas, basta papasok ako, wala pa si Papa Di pa dumarating, wala akong pabiling project, basta papasok ako. Papasok ako, biglang dumating ang tatay mo, hangos-hangos na dala yung pabili mo ng project. Praise the Lord! Amen! Sino man gumagawa, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, mga tinawag sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Ang gagawin mo lamang ay magtitiwala ka, patuloy kang aasa sa pamamagitan ng mga pagsamo sa Diyos. Praise the Lord! Panalangin! Panalangin! At pagkikipag-usap sa Diyos, hindi nakatunganga ka lamang at maghihintay ka lang wala. Ha? Ang akala ng iba hindi ka gumagawa kasi hindi ka naman tatrabaho. Pero hindi mo alam, hindi nila alam gumagawa ka, nakikipag-usap ka sa Diyos at yun ay napakahalaga sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Marami kasi taong gawa ng gawa, o lang dito
to overtime doon, hindi naman nakikipag-usap sa Diyos sapagkat ang akala niya, doon manggagaling sa lakas niya yung dami ng kikitain niya. Nakalimutan niya kausapin ng Diyos? Nakalimutan niya ang unang utos? O, kumita nga siya ng mahal, palaki. Di pa tapos yung sahod niya na nagkasakit siya. Doon lang napunta, kulang pa sa gamot, yung kikitain niya. Mag-isip-isip kayo. Hindi masama ang paggawa, pero huwag niyong kalilimutan ang sinabi ng Diyos. Ha? Sumangguni ka palagi sa Diyos. Praise the Lord! Lagi. Hindi kung kailan may kailangan ka, hindi kung kailan may sakit ka na, saka ka lang sasangguni sa Diyos at hindi ka ng tulong sa Diyos. Ha? Nawa, magising na ang maraming mga natutulog na mananampalataya. Tawagin ang buong pamilya, manalangin sa ngalan ni Jesus. Tawagin ang banal na Espiritu. Ibigay ang sarili sa Diyos. At imbitahan ang banal na Espiritu na pumasok sa bawat puso ninyo. Praise the Lord! Kahit anong gawin mong paghipo sa kung saan-saan, napupuntahan mo, maliban na linisin mo ang puso mo para makapasok niya ng Diyos, hindi maghahari ang Diyos sa buhay mo. Hindi. Ha? Kaya nasabi ng Diyos, pag sumakita ninyo ang nanghigit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos. Yun ang gagawin mo. May kasamang sakit, pagsusumakit. May kasamang paghihirap at pagtitiis. Pag sinabi, pag sumakitan mo, na higit sa lahat, ha? Ang pagharian ka ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan mo. Praise the Lord. Amen. Lahat! Ano nga ba ibig sabihin ng pagsumakitan? Pagising sa umaga, manalangin ka. Bago kumain, magpasalamat ka sa Diyos. Bago matulog, manalangin ka. Bago ka pumasok sa trabaho sa eskwelahan, manalangin ka. Habang naglalakad ka, kausapin mo ang Diyos. Buong puso at isip mo, ibigin mo ang Diyos. Praise the Lord! Eke, paano yun? Buong puso at isip mo, nandun ka nakatingin sa utang mo. Ha? Sa bagong buhay, ang Diyos ang dapat maging laman ng isip at puso ng tao. Praise the Lord. Amen. Yan ang bagong buhay. Kapag ikaw ang karelasyon mo na ngayon ay ang Diyos. Ha? Kaya sa mga nais ng karelasyon, ang unang dapat maging karelasyon ay ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Sapagkat hindi ka magkakamali sa mga desisyon na gagawin mo. Kapag ang naging karelasyon mo ay ang Diyos ay makapangyarihan, siya magdidesisyon sa bawat gagawin mo. Praise the Lord! Mahirap bang intindihin? Mahirap lamang yan. Sa mga taong talagang wala nang pinakikinggan. Kundi yung kanyang, kailangan ko kasi ng pera. Pang-tuition ang anak ko. Kaya hindi ako pwedeng umabsent sa trabaho. Magsasideline pa ako. Sayang ito, malaki ito. Kaya ang linggo, nawala na sa isip niya at puso niya. Ha? Kaya kayo mga nandito sa loob ng tahanan, sigurado kayo, hindi pare-pareho ang dala ninyo. Hindi pare-pareho ang level of faith ninyo. Kung dala mo na ang Espiritu ng Diyos, mamuna ka sa kanila. Praise the Lord. Amen.
Huwag mong itago yan. Binigay sa iyo yan para maging kapakinabangan ng iba, ng marami. Hindi lang para sa iyo yan. Deserve mong tumanggap. Kaya mamigay ka. Praise the Lord. Amen.